Our life is full of adversity, challenges that bind us, in which we are being separated from God, from our families, from our friends, from the good things we had, from our purpose. But there is a way we can bring these things all together, where we can overcome captivity and be gathered to the fold of our shepherd. That is one heart and one mind, being united. Our eyes were open slowly. If there is anything good out there, we believe. If there is hope in the heat of despair, we believe. If honesty opens an eye patungkol po sa pagkakaisa. Alam ko po na ang pagkakaisa ito yung makakatulong sa buhay po natin para magawa natin yung lahat ng bagay na nauukol sa buhay po natin. Pipilitin po natin yung tama po na maraming blessing na kakibat nito. Gusto kong i-share sa inyo yung isang patuto ko na nagpe-prepare ako sa mission. Yung marami akong kaibigan sa church na kung saan tinulungan nila ako na maghanda both physical and spiritual. Lagi nila ako nire-remind na gawin yung mga bagay na kailangan kong gawin sa mission. And sobrang nagpapasalamat ako sa ating Ama sa Langit na tinulungan ako ng ating Ama sa Langit na gawin yung bagay na ito para makapag-serve sa Kanya. And sa pamamagitan po ng unity or unite sa bawat bagay na naipakita ko ng mga members yung pagmamahal nila sa akin sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa bawat bagay na gagawin ko sa buhay ko. Especially rin nag-decide po ako sa mission. So alam po yung unity ay napakahalaga sa bawat isa atin na maisabuhay po natin. Gusto ko magbahagi ng patuto patungkol sa isang bagay na alam ko na makakatulong sa atin. Kung saan madalas natin may tanong sa sarili natin kung paano ba natin may papakita yung pagmamahal natin sa ating Ama sa Langit kung meron tayong pagmamahal sa Kanya na tinatawag na iisang puso. Para sa akin, it's simply na tingnan natin siya. Alamin natin kung ano yung katangian meron si Jesucristo. Alamin natin kung ano yung bagay na gusto niya para sa atin. Gusto niya sundin para sa atin. At alam ko na kung gagawin natin yung mga bagay na pinag-uutos niya, maliit man ang malaking bagay, alam ko na ibibilas na tayo. And especially yung pagmamahal, hindi naman siya sinusukat sa kung gaano ba kalaki o kaliit yung ginawa mo na maipakita yun sa Kanya. Para sa Kanya, hindi niya sinusukat kung ano ba yung kahalagahan ng pagmamahal na ayon sa ginawa mo lang. Para sa Kanya, basta sinusunod mo yung mga kautusan niya, ginagawa mo kung ano yung kagustuhan niya, ginagawa mo kung anong nararapat at kung ano yung tama. Para sa akin, yun yung matatawag na may isang layunin tayo. Ibig sabihin, sa bawat maliit na bagay na nagmumula sa Kanya, pahalagahan natin. At alam ko, kung gagawin natin yon at i-apply natin sa sarili natin, unti-unti, alam kong tinitignan niya at nalalaman niya kung ano mas makabubuti para sa atin. At alam ko, yung mga bagay na ito sa simbahan, makakatulong siya upang mapalago yung pagmamahal natin sa bawat isa. At may pakita natin sa lahat ng pagkakataon, sa paligid natin, at sa mga gawa din natin. At alam ko, patotoo ko na ito, na nalalaman ko na sa paghahanda ko sa mission, makakatulong sa akin yung magkaroon ako ng pagmamahal kay Jesucristo. Ito kung bakit nag-decide ako mag-mission dahil dito kami papakita yung pagmamahal ko sa Kanya. Na alam ko na makakatulong ako
na kung mamahalin ko rin yung mga taong tutulungan ko sa pag-save ng mga soul, pabalik sa Kanya. Alam ko na yun yung gusto niya para sa atin. Tulungan natin ang gawaing missionary sa lahat ng pagkakataon. One mind. Isa sa pinaka-importante sa leadership yung tinatawag na pagiging isa, no? Lalo na sa, yun nga, one mind. Dahil kung kayo isa, lalo na sa mga layunin ninyo and sa mga iniisip nyo, mas magiging maganda yung organisasyon kung saan nabibilang kayo. A thousand minds, 100 tongues, gathered as one food. One heart, one mind, be united.